na discovery po ng ating mga congressman na mukhang may problema itong National Grid Corporation of the Philippines. Ito po yung dinadaanan ng power, ng supply, ng kuryente sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa. Mukhang naabuso rin ito at nagsamantala or nasamantala nila yung nakaraang gobyerno. Kasi ito pong korporasyong ito, NGCP, ay pag-aari ng mga Filipino-Chinese. Pero lumalabas, mukhang nag-invest dito ang Chinese government. At na-discover ng mga congressman, dahil kasi dinidinig ho dito yung kailang prangkisa o muling pagre-renew ng kailang prangkisa. Mukhang walang protection tayo rito. Ito, pakinggan natin po yung ilan lang sa mga question and answer ng congressman dito po sa mga opisales ng National Grid Corporation at saka mga kinaukulan din sa ating pamahalaan. Ito po yun, no? There seems to be total and full control of the Chinese nationals. Ayan, no? Tanong ko lang sa NGCP, no? Sa maraming pagkakataon, kapag tinatanong who controls, operates, and manage the NGCP, ang lagi pong sagot ay Pilipino. Tama po ba yan? Tama po, Your Honor. Okay. So, pinaninindigan ninyo na ang merong management, control, and nag-ooperate ay Filipino. Opo, Your Honor. So, ang ibig sabihin po ba nito na ang Pilipino ay siya yung may desisyon, yung kumbaga huling pa siya doon sa mga decisions that the NGCP makes? Opo, Your Honor. Okay. So, Pilipino lahat yan? Opo, Your Honor. Okay. Kasi kanina, nabanggit ni Congressman Suarez na doon sa desisyon sa pagbili ng lupa, paghingi ng approval, ang nagre-rekomenda ay ang isang Chinese national. No? So, that's the reason why I said earlier, this is very concerning and alarming. Bakit sila yung nagdidesisyon? Hindi ba dapat Pilipino ang nagdidesisyon dyan? But sabi nga, gaya nga ng sinabi mo, Pilipino ito, no? Doon sa mga nakaraang hearing, lagi po natin ini-emphasize that Filipino control in the transmission network ng Pilipinas ay napakahalaga because marami pong isyong nakaakibat dito. At ang pinaka-importanting issue dito ay yung national security. Tama po ba? Correct. Do you agree with me? I agree, Your Honor. So, you agree with this representation that full control, full management of the transmission, national transmission, must be in the hands of patriotic Filipinos. Nag-agree po ako, Your Honor. Nag-agree kayo dyan. Sige. So, matanong ko lang, ano ba sa inyong pananaw ang relasyon ng transmission network sa national security? If I may be educated, Mr. Chair. Ganda po ito. Kanya natin, ha? Sa inyong pananaw, sa NGCP, anong relasyon nito? Anong kahalagahan? Napakahalaga po, Your Honor. Dahil katulad nga po sa mga nakakaraang House Committee on Energy hearing, si Kong Dagoc talagang sinasabi niya parang basic necessity na natin ng power. Dati, food, tubig, bahay. Pero ngayon, power. Kaya po, sumasangayon ako na napakahalaga ng transmission network po. So salamat at isa kang ring patriotic Filipino na sumasang-ayon na itong transmission network ng ating bansa ay dapat nasa ilalim ng kamay ng mga Pilipino. Yes. Sa present situation and setup ng NGCP, masasabi mo ba na ang transmission network ng Pilipinas under the control and management of NGCP ay nasa ilalim ng kamay ng mga Pilipino? Walang pagsusubali, Your Honor. Sumasangayon ako na nasa kamay ng mga Filipino. And I presume, Mr. Chair, that that's the same opinion shared by your colleagues in the NGCP. Tama po ba? Attorney, all of you from the NGCP. Yes, Your Honor.
Okay, maraming salamat dahil napakahalaga nga po nitong transmission network natin. Right. At isa doon sa function na kung saan ay bago gumawa ng project, bago bumili ng lupa, o anumang desisyon na gagawin ng management ng NJCP, meron po kayong kinreate o merong nakikreate na sinasabi niyong working group. Is that correct? Your Honor, yun nga po yung hindi masyadong maliwanag sa akin. That's a matter that's not clear to me when si Congressman Luis Stro was the one asking question, because working group, meron po kami mga TWGs. Kunyari, nung nag-bar exams, may TWG kami. Pag may election, may TWG. Well, alam po ninyo, kaya pinag-uusapan ito, hindi lang ho dahil sa issue ng pag-renew, ng prangkisa, kung hindi yung security at supply ng power sa ating bansa. Kung yung mga gunita sa nakalipas na mga taon at administrasyon, di ba, kahit ngayon, kakaroon tayo ng shortage. Tapos biglang nagsisisihan. Sasabihin ng mga independent power producer, sapat ang supply nila. Sabi naman itong National Grid Corporation of the Philippines na sila nagsusupply, kulang ang supply sa amin. Sabi naman ng Department of Energy, mayroong mga technical problem kaya tayo nagkakaroon ng shortage. Pero ito mukhang lahat ay palusot dahil business ito. Napakalaki pong business ng power or ng elektrisidad sa ating bansa. At dyan po sa hearing na yan, kaya kinulit ni Congressman Barbers, totoo ba? Sigurado ka na Pilipino ang may control? Na nasa kamay ng mga Pilipino ang control ng enerhiya o yung operasyon ng National Grid Corporation of the Philippines? Sabi ng mga abogado, yes. Pero alam ba ninyo, doon sa pagtatanong niya, medyo mahaba lang ho yung hearing at saka yung video niya, pero hindi ko na maipi-play, masyadong mahaba. Na-discover din ng Kongreso na meron palang mga switch na nakatalaga sa Luzon, Visayas, Mindanao. Na itong switch na ito ay kontrolado ng mga kapitalistang Chinese group. Parang gano'n ang dating. At ang mga switch na ito, sa oras na kailang i-off o galawin, maraming lugar ang maaaring magkulang ng supply o baka mag-brownout pa nga. Pero hindi humalinaw kung ito ay kayang kontrolin ng gobyerno. So, ibig sabihin, yung pagdududa na maaaring hawak na ito ng Chinese government or Chinese business group ay hindi na humalayo. Dahil sila ho nangapital dyan. Kaya mabuti ho't na-discuss ito at naipapaliwanag natin din ngayon, panahon na para tingnang mabuti ng gobyerno at ilagay sa kontrol ang enerhiya ng ating bansa. Hindi pwedeng dayuhan ang magkukontrol dito. Kasi under 1987 Constitution, lahat ng business, 60-40 ang labanan. 60 sa side ng gobyerno, 40 lang ang sa dayuhan. Pero lumalabas dito sa galawan ng National Grid Corporation of the Philippines na nagsusupply. Ito po yung may-ari ng malalaking mga kable, mga tower na nakikita nyo sa mga national highway kung saan-saan lugar sa mga probinsya. Sa kanila ho yan. Diyan dumadaloy ang power mula sa independent power producer na isinusupply sa mga syudad, probinsya, region at kung saan-saan. Pero kung totoo na ito ay hindi na kontrol ng Pilipinas at Chinese group na ang may hawak, napakadelikado niyan. Pwede na tayong isabotahin yan. Pwede na tayong makontrol anytime. Pwedeng i-brown out nila anytime ang bansa kung kontrol ito ng dayuhan. Alam naman natin na ang Chinese government ay nangihimasok sa West Philippine Sea. Talagang inaagaw sa atin yan. Ngayon kung itong ganitong mga negosyo, enerhiya na napakahalaga, ay nakokontrol din ng mga pro-China, abay delikado tayo. Mukhang inabuso, pinabayaan ng mga nakaraang gobyerno itong negosyong ito. At tama lang napapag-usapan ngayon. Mabutit na silip ito ng mga kongresista. Suportahan natin itong galaw ng Kongreso na ito'y mas palalimin pa investigasyon at sana makontrol ng malaking porsyento ng ating pamahalaan ang enerhiya ng bansa, hindi ng dayuhan, dahil baka maging masabotahe tayo. Pag sinabotahe tayo, malaking epekto yan sa kabuhayan at ekonomiya ng bawat Pilipino at ng Philippine government. So kakaiba, mukhang kinusente at napabayaan ng nakaraang gobyerno
itong mga pang-aabusong ito. Kaya ho ganitong dahan-dahang nadidiscover na mukhang talo tayo, tagilid tayo sa galawan ng ilang mga negosyanteng may mga personal, business at political interest. Please like, share ng video.